Sa modernong panahon, mas umuunlad at lumalawak na ang paggamit ng AI. Nagbibigay ito ng bagong oportunidad at makabagong paraan upang mapadali ang ating gawain at mapalawak ang ating pagtingin sa mundo ng online. Ang patuloy na nagbabagong paraan ng paglikha sa creative industry mula sa 2D illustration, 3D modeling, hanggang sa fotografiya, video editing at graphic design. Unti-unti nang pumapasok ang artificial intelligence bilang bahagi ng modernong workflow. Ngunit kasabay nito, lumilitaw din ang bagong tanong tungkol sa papel ng generative AI sa paglikha at sa hinaharap ng mga artist. Sa gitna ng pagbabagong ito, paano nga ba maapektuhan ng AI ang paraan ng paglikha ng mga artist ngayon? Sa isang kamakailang artikulo na inilathala ng Business Mirror na isinulat ni Justin Zaira Garcia, napag-alaman na ang Pilipinas ang may pinakamataas na antas ng exposure sa generative AI sa lahat ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, kung saan mahigit sa isang kapat ng kabuuang empleyo sa Pilipinas ang maaaring maapektuhan. Sa mga videos o images na ito, nakikita nyo ba ang pagkakaiba? Eto, ang mga ganitong halimbawa ng generative AI ang isa sa mga nakakaalarmang dahilan. Dahil kaakibat nito ay ang paglaganap ng tinatawag natin na fake news o maglahad ng maling impormasyon. Ayon sa article na isinulat ni Jessica Boston, ang disinformation at misinformation ay ang pagpapalaganap ng mali o hati-hating opinyon na nakapaloob sa isang impormasyon sa internet. Ayun yung AI ngayon eh. More on to misinformation talaga lahat. Kahit na sabihin natin yung intention ng gumawa ng AI na yun na my intention is to spread awareness through my AI, para sa akin hindi pa rin siya it's not worthy to trust. It's very, very prone to misinformations. To be honest, madaming tao na naloloko sa AI. Isang tingin pa lang madali na maniwala. AI is a very easy tool to use to manipulate your views, to manipulate what you want them to see, na big chance na as in misinformation talaga madadala ng AI sa atin. Isa sa mga nakakabahalang pangyayari ay ang naging biktima ng misinformation. Isang politician na napaniwala sa sinasabi ng isang estudyante na isa lamang AI-generated video. Power ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, ibang billions pa. But why single out the VP? Maraming opportunity para gamitin yung AI to spread out misinformation talaga. Information is a weapon. And kung ano yung paniwalaan ng tao na facts, yun yung mananaig na mas makapangyarihan. Isa na ring halimbawa ang balitang nasusunog na truck sa isang highway. Diba, minsan mabilis kita mo, may sunog sa ganyan. Ngayon, mapapaisip ka, teka, AI ba to or hindi? Minsan may nag-RPG dun sa mayor. Noong una, iniisip ko, teka, AI ba to or legit news na ba to? So, laging may ganong worry ngayon na, teka, legit ba to or hindi? And sometimes nga kasi, since yung tech dito, hindi pa siya ganun ka-advance, kung hindi mo makikita yung mga certain patterns, sa normal na tao, kala nila legit. Kaya nga, kung titingin ka lagi sa comment section sa mga Facebook na, kunyari, may nag-viral na sample lang, AI yan. Negative na yung image ng AI para sa kanila. Kasi nakatanggap na sila or naka-encounter sila false information pala, AI pala. Isa sa mga napapanahong disinformation ay ang tinatawag na deepfake. Ito ay mga imahe at videos na gumagamit ng generative AI para ireplika o gayahin ang itsura, galaw at ekspresyon ng isang totoong tao. So sobrang daming misinformation and disinformation. Kasi may tinatawag tayo ngayon na deepfake. When you say deepfake, eto na po yung mga tao na kukuha na ng picture or image ng isang character. I-embed na siya, i-ray trace sa isang 3D model para lang makapagsalita gamit yung na yan. No? Dito na papasok yung think before you click. So, masinsinang basa muna, masinsinang aral muna. Legit ba tong video na to? O deepfake to? So ngayon, yung mga artista na
ginagamit silang pang-endorse in some product, ganun. And they end up claiming na, no, that's not me. Eh, so yun, nababalita sa GMA. I believe si Michael Viata, naging victim din siya nun eh. Pero ginamit siya, like, to promote a certain product. Maaaring maging mapanlinlang ang mga itsura. Isa sa mga sikat na halimbawa nito ay ang kauna-unahang generative AI influencer na Filipina. Kilala natin siya lahat. Siya ay si Lina Lately, na mabilis na nakakuha ng atensyon sa Instagram noong Mayo 2025. Alam man o hindi na siya ay gawa ng AI, nakakatanggap pa rin siya ng mga endorsement mula sa magkakaibang brands. Paano nga ba natin malalaman kung AI ang isang content na ating nakikita online? Sa hand movements, mapapansin mong AI siya pag yung fingers is parang minsan kasi dislocated or parang hindi siya 5, hindi siya bilang. Doon mo mapapansin na AI talaga siya. Hindi lang din sa fingers, sa eye movement, sa ears, hindi proper, hindi accurate yung body. From video quality, yung audio quality niya, tapos yung simple details. Kasi minsan, hindi alam ng AI kung paano gawin, like, for example, ears. Yung anatomy ng ears, hindi alam ng AI kasi kumukuha lang siya sa art ng artist. Pero hindi niya like gamay yung anatomy. Sa panahon ng digital era, importante na ang bawat isa sa atin ay maging mabusisi at mapanuri sa ating nababasa, nakikita at naririnig na lumalabas sa internet kung ito ba ay totoo o hindi. Sa pamamagitan nito ay natututo ang bawat isa na maging informed sa maayos na paraan at hindi maging ugat o maging biktima ng fake news. Sa isang article ng Philstar na isinulat ni Gemaline, ang epekto ng artificial intelligence ay maaaring maglagay sa 5 milyong Pilipino sa buong bansa sa panganib ng kawalan ng trabaho. I'm hoping that I get a job on the 3D industry. The more it gets better, the harder it is for us, to be more valued, because skills that takes years can be done in mere seconds, right? So yeah, it's getting harder now. Nadi-discourage yung talagang genuine artist na gumawa ng art kasi isipin nila like, ano nang kwenta ng art kung ito na yung nagbo-boom. Like, it's not even something na makaka-inspire sa tao na gumawa ng art. Just inspires them to steal art. Ang nangyayari, nagpo-post na lang sila for the trends. Kung ano yung mas madali, kung ano nakakakuha ng pera. Because unfortunately, AI art makes money. There are some supermarkets who now use generative AI over hand-drawn creations. One of the example, the Pixar arts that this during their promos for their 3D sales and whatever. So, I know it saves them money because you no longer need to commission people, but it is a form of disrespect because there are a lot of people who took years who mastered the craft of drawing. Wills Portacio, Paul Medina Jr., Sky Comics, AJ Bakar, we had Drew Borja, Honghang Flashback. All of these artists have shifted also to digital art just to cater, only to be countered by AI. No, if I may say it in Filipino, parang sampal sa mga artist kasi yun eh. So, yung work ko mostly is I'm a freelance illustrator. Marami akong clients na D&D players, may mga sarili silang characters, merong silang description for their characters. Tapos, nagkaroon ng AI outburst pagdating sa mga fantasy characters. Nabawasan yung clients ko, and actually pag tinitignan ko nga yung like kunyari may contact pa rin ako sa kanila sa Discord, may kita ko profile pic nila dati gawa ko pero ngayon ba't AI generated na? Parang nakakapansin ako na ganun na okay, kaya pala na parang di na sila nag-reach out or like ganun. I mean, di ko naman sila masisisi, mas nakakatipid ang AI, mas efficient, mabilis lang tatype mo lang, maya-maya nasa sayo na yung output. Imbes na mag-hire ka ng illustrator, hintay ka ng ilang araw, ng ilang weeks para mabigay yung output. And magbabayad ka din ng malaki doon since it's labor. So recently actually, may sumikat akong artwork sa Twitter just this February. Na-issue ako doon, may isang tao nag-post na AI yung gawa ko. So parang dahil doon, oo nga, nakaka-invalidate nga matawag na gumamit ka ng AI.
Kung walang malinaw na patakaran, magdudulot ito ng hindi patas na kompetisyon at banta sa trabaho ng mga tao. Sa kasamaang palad, may ilang ebidensya nagpapakita na ang paggamit ng generative AI ay may malaking epekto sa ating kapaligiran at nakadaragdag sa carbon footprint sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa isang artikulo ng Agence France Presse na inilathala ng ABS-CBN, bawat prompt sa chatbot ng OpenAI ay kumukonsumo ng humigit kumulang 2.9 watt per hour ng kuryente. Parang kasi sobrang laki ng kinoconsume ng AI. Ang daming pollution, ganyan, dahil malaki ang storage. Pero kung gusto natin i-maintain yung ganun, magtanim din tayo ng mga mag-alaga din ng environment at saka stay lang natin hanggang saan kaya yung AI ngayon na makakatulong talaga. Ako kasi bala ko rin bumili ng or mag-upgrade ng RAMs nun. Kaya napansin ko na sobrang tumaas na yung mga prices ng mga RAMs. Kasi siguro nga dahil sa demand, napaka memory hungry ng generative AI. Hindi lang naman RAM yung apektado, pati yung mga water supplies sa mundo. Kasi gumagamit ng how many gallons, sobrang daming gallons para lang sa isang prompt. Bukod dito, mahalagang tingnan ang ethical at legal concerns sa paggamit ng generative AI at kung sino ang may pananagutan. Naging usap-usapan naman sa internet ang mga pahayag ni Hayao Miyazaki, ang kilalang direktor at tagapagtatag ng Studio Ghibli. Kung saan sumikat ang generative AI Studio Ghibli art style na nag-trending sa Pilipinas. Yeah, there's a lot, you know. May mga taong ini-enhance yung art ng mga tao without their permission. Especially in Twitter, there's a lot of going-ons about that. Without permission too. Imaginein mo, yung artist ng Ghibli, even he doesn't like AI. Kasi actual people lang gumagawa ng art ng Ghibli Studios. Like, it's all hand-drawn. Wala silang ginamit na AI, no nothing whatsoever. It's just all hand-drawn. Tapos isipin mo, some nobody, bigla lang siya mag-prompt ng AI that Studio Ghibli, tapos sinasabi niya na that's art. It's not art. You didn't make it. You just stole from someone who took an effort for like years to make it. Ayon kay John Philip Xiao sa Philippine Daily Inquirer, sa orihinal na akdang pampanitikan at pansining ay umiiral sa otomatikong napoprotektahan mula sa sandaling malikha ito. Ngayon, ang tanong, ang AI-generated contents ba ay protektado sa ilalim ng batas ng Pilipinas? Well, sadly, yung mga artists, like I said, without their concern, finifeed yung art nila sa AI, kahit di sinasabi sa kanila. I think, more than anything, there should be a law regarding that. It should be illegal to feed your artwork to AI without your consent. It should be very illegal. That's technically plagiarism. More than anything, it's stealing. Straight up. Lagi namang naglalak ang Philippines sa copyright laws. Walang protection ng art. Hindi ganun kalala ang protection ng artists sa Pilipinas, unfortunately. Kasi I don't remember how much yung multa pag nakita kang nagnanakaw ng intellectual property, pero it's not much, it's not enough. Yan din yung dapat kailangan din i-add sa curriculum. Paano ma-identify ang reality versus fake. No? So if there would be any changes in the curriculum, in the teaching academy, yun yung kailangan din. Kailangan maituro sa bata yan. Crucial siya kasi that is already an example of media and information literacy. Identifying truth from fake. Sa madaling sabi, nananatiling isang umuusbong at pinagtatalunang usapin sa batas ng Pilipinas kung ang AI-generated content ay ganap na protektado ng copyright. Sa patuloy na pag-unlad ng generative AI, lalong nagiging mahalaga na proteksyonan ang mga artist. Sapagkat sa likod ng bawat likha ay hindi lang teknolohiya, kundi mga taong pinanday ng oras, pagsisikap at pagkamalikhain na hindi madaling palitan. Unawain ang pagbabago, yakapin ang posibilidad. Ito na ang simula ng
takeover.